sa piyak sang presensya sang pandemya. May mga aktibidad nga nauntat apang mayara man sang nagpadayon. Isa sa padayon nga ginapatigayon amo ang aktibidad nga may pagkabalaka nga prioridad sa amay sang probinsya. Pagkabalaka sa Dunang Mangad. Isa ini sa madamo nga agenda nga sa karon hugot kag padayon nga ginapatutukan ni Governor Esteban Evan Nonoy Contreras sa Capiz Environment and Natural Resources Office o CONCAPENRO. Kay ini, isa ka proyekto nga hindi lamang makahatag sang maayong epekto sa palibot. Bangod ini ang magaserbe man nga proteksyon sang mga kapisnon sa bisan ano nga sahi sang kalamidad. Katuwang ang DENR Capiz kag grupo sang sikat aktibo nga nagpatigayon sang mangrove assessment ang katapo sang Capenro sa pila ka mga coastal barangays sang aton nga probinsya para sa tinutuyo nga mas mapasangkad kag mapadamo ang mga mangrove sa palibot sang Capiz. Ang Capenro subong nagasugod sang aton ginatawag nga mangrove assessment para magkuha sang baseline data. Bali, ang baseline data, importante na para may ara kita nga intervention which is ecologically sustainable. So kung walang aton baseline data, so far daan ang Capiz wala pagidman, hindi kita ka basta-basta hatag sa mga proyekto nga maka-intervene bala sa aton nga coastal barangays kay base lain siniyang iya epekto or imbes nga makabulig, mas makapakalain pa ini sa aton mga coastal barangays. So, ang mangrove assessment, may ara kita diri nga partner agency which is ang Sentro para sa Ikauunlad na Katutubong Agham at Teknolohiya or SICAT Incorporated. So, subong partner kita sa ila kag naga-start sa ila nga mga target nga mga coastal barangays. So, muna nga aton way nga magpili isang site for mangrove assessment for the meantime. Pero ang target gid sang aton nga province is ma-cover tanan ng coastal barangays within the province of Capiz. So far, may ara nakita nga na-assess nga site which is ang Balugo sa Pilar, Sangkal sa President Roxas, Gabuk sa Pontevedra, and sa San Ramon sa Pilar man na siya. So, nagabulig man sa aton, aside sa SICAT, ang DENR Capiz, kay para maghahatag man sang technical nga guide para tsakto nga mga data aton mag-gather for the mangrove assessment. Sa sining aktibidad, balon gid lamang sa mga nagpartisipar ang 100-meter transect line nga amo ang gamit sa pagsukat sa insakto nga espasyo sang mga tanom kag igatanom nga mangrove sa kada isa kag subong man ang paglaom nga maabot nila ang tion nga wala na sa mga coastal areas nga wala natatap kag puno na sang nasambit nga sahi sang tanom. Importante ini nga makagather kita data sa mangrove assessment liwat kay para maintindihan man sa community ang importansya sang mangrove area nila. Kay first, amo na siya ang like nursery sang mga isda nila or sang mga aquatic organism. So dira gid nagapadamo sang aquatic organism sa mangrove area naton. Ang aton mangroves man isa man na ka buffer zone sa land kag sa sea. So kung may ara kita for example mga typhoon like subong dabi nga Bermans kadinamon ng aton mga bagyo, sila gina ang first line of defense ang mangroves naton. So example na lang naton ang natabo sang Yolanda, balid dako gid ang bulig sang aton mangroves. For example dito sa San Ramon nga gin-assess namon. Kaya ang hambal sang pumuluyo dito may ara kuno to damo nga mangroves pero subong nagkalautod tungod sa typhoon Yolanda. Pero ang kabaylo naman sini is naproteksyonan naman ng ilang barangay. So ang intervention naman subong sang provincial government through Capenro is hopefully makapananom na kita dito sa San Ramon sang nakadapat nga mga mangrove nga species. As of now, ang assessment abi naton is for mapping lang na siya kung kamusta ang area naton sa mangroves. So far ang medyo kinahanglan pa intervention sa provincial government subong is ang sa San Ramon kay muna medyo ubos gid ang ila mangrove forest dito tungod sa Typhoon Yolanda. Ang message ko for the general public siguro importante gid nga mag-start kita local.
organize naton community, aton fisher folk, ipa-inshindi naton sa ila kung ano ang kaimportante ang aton mangrove area. Kay pamaagi sini, makahimo kita ng isa ka impact on the global scale naman siya. So once nga mag-start kita local, ang aton nga effects sinis global na, and especially sa Pilipinas nga prone din kita sa mga bagyo, dako gid ang mabulig sa aton mangrove forest. Luwas ang importansya sang sini nga butang, klaro man nga ginpaathag sa tanan nga ini nga proyekto ang nagakinahanglan gid sang kooperasyon sang mga pumuluyo. Gani aton pamatian ang panugyan kag panawagan sang Capiz Environment and Natural Resources Office.